Bagaman pangit na babae ang itsura niya, ngunit kumpiyansa siyang sinabi kay director na nais din niyang sumali sa patimpalak ng pinakamagandang babae sa pabrika, kaya't pinayuhan siya ng kanyang asawa na huwag magkalokohan, na ang kailangan ay kagandahang loob lang. Hindi siya nagmamalasakit dito, pero sadyang nais ng babae na sumali. Dahil may isang babaeng mapaglaro, manipulador na 3 taon nang napipili bilang pabrika ng magandang babae, na laging may pagnanasa sa kanyang asawa, kaya't hindi siya nakapagsarili. Ngayong taon ay talagang nais niyang makipagkumpetensya sa babaeng mapaglaro, manipulador. Ngunit tila walang naniniwala sa kanya. Ang batang iyon, huwag mong sabihin na hindi ka tutulungan ng tita mo. Sa ganitong itsura mo ngayon, sa ganitong estado, kung nais mong sumali sa patimpalak ng kagandahan, kailangan mong magpalit ng itsura. Kung hindi, kapag sumali ka sa patimpalak na iyon, tiyak na magiging katatawanan ka. Mukhang hindi pa bulag ang mga tao. Baynian, kailangan talagang pumunta ka sa patimpalak ng pinakamagandang babae sa pabrika. Ming Sheng, huwag mong kalimutang, siya ay iyong asawa. Ikaw ay Nandaya. Gusto kong makita, paano mo nagawa na mapahiya sa harap ng lahat sa pabrika? Sige, hindi ako nagpapanggap. Mas maganda pa ako sa'yo, pangit na babae. Sobra-sobra. Ngunit hindi mo alam na hindi basta-basta ang pagkatao ng babae. Siya ay mula sa ika-21 siglo. Isa siyang nangungunang siruhano sa bansa. Nagkataon lamang na matapos ang kanyang operasyon, siya ay biglaang namatay dahil sa sobrang pagod. Pagkatapos ay naisipan niyang maglakbay pabalik sa dekada 2080. At akala niya ay nananaginip lamang siya. Anong nangyayari? Ang lakas ng pagyanig. Hindi ito panaginip. Taong 1982. Saan galing ang anti-gang kalendaryo? Mga kaibigan sa manonood, ngayon ay taong 1982. Sa mga sandaling iyon, sinabi ng asawa ng direktor sa kanya, mas mabuting magpanatili ng kaunting distansya, pagkat sila ay nagpakasal lamang dahil sa kasunduang magpakasal bata pa. Agad siyang umalis sa silid, at ang babae na hindi pa nakakabawi, ay napatingin na naguguluhan. Pagkatapos, siya ay lumabas at tumingin. Susunod ay maglalaro tayo ng isang awit, matamis na matamis. Nais naming batiin ang pabrika ng Snowflake Cream ni Ming Sheng. Snowflake Cream. Ay magbubukas. Hindi ito panaginip. Ako ay tunay na taon. Ako ay totoo at tunay na taon. Ngunit nang siya ay lumabas ng pinto, bigla na lang siyang hinailan ng isang grupo ng mga kapitbahay. At sinasabi pa na bayaran siya. Ang babae ay hindi alam ang dahilan. Kaagad na nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan ng mga alaala ng orihinal na mayari. Ikaw na baliw. Ibalik mo ang aking gansa. Nakita ko na ito, kaya't akin na ito. Baynian, ikaw ay hayagang nangurong sa malaking bakuran. Sobrang labis ka. Manghimasok sa mga walang kinalaman. Alam ko na mayroon pang 2 manok sa bahay nyo. Isang pato, di ba? Hintayin mong matapos ako sa pagkain ng gansang ito. Pupunta ako sa bahay nyo para kunin ito. Hindi ko naman sinasadya. Ginawa kong mas maganda ang pakpak ng manok. Sino ba ang nagunjok sa iyo para lumapit? Hindi ba't ito ay sarili mong kasalanan? Aba, talaga. Ang orihinal na mayari ay talagang labis. Hindi ko akalain na sa paglipat ko ay makakasalubong ako ng ganitong kabaliwan. Mabuti na lang sa ganitong oras ng panganib. Bumalik na ang kanyang asawang direktor, kaya't nagmadali siyang humingi ng tulong sa kanyang asawa. At ang asawa ay hindi nagtanong at basta na lamang sumunod. Nagbigay ng kabayaran ng babae sa kanila. Sa wakas, nagkaroon ng katahimikan. Ngunit hindi niya nakalimutang paalalahanan siya na magbago. Magsimula muli. Sa huli, umalis na silang lahat. Ngunit ang babaeng mapaglaro ay hindi natuwa. Paano mo nasabing ginamit mo ang pera ni Ming Sheng? Nagbigay ka ng kabayaran sa iba. Wala ka bang hiya? Siya ang asawa ko. Naghirap siya. Nagbayad ako para ayusin ang kanyang mga problema. Dapat lang. Si Ming Sheng. Anong pangalan mo? Hindi naman siya iyong asawa. Pagpasok sa bahay, binigyan ng asawa ang babae ng kaunting pera para sa mga gastusin. Nang makita ito, nagulat ang babae. Ganyan kalaki ang perang inilabas. Ito ay katumbas ng daan-daang libo sa modernong panahon. Taong 1982 ito. Ngunit si Baynian. Palagi silang nagkakaroon ng gulo. Kung hindi ka pa rin magsisisi sa hinaharap, tiyak na makikipagdiborsyo ako sa iyo.
Naiintindihan ko na. Pupunta na akong magluto. Ngunit ang babae ay naghanap sa buong bahay. Wala silang mahanap na makakain na pagkain. Wala siyang magawa kundi ang lumapit sa mga kapitbahay. Pero dahil sa pagiging labis na arogante at hindi makatwiran ng may-ari ng lupa, kaya't lahat ay naiiwasan siya. Agad na nagplano ang lahat na umalis. Kaya't nagmadali ang babae na tawagin ang lahat. Naguhugas ako ng gulay, tutulungan ko kayo. Anong tulong ang maibigay mo sa amin na nandito sa buong bakuran? Sino ang hindi nakakaalam? Ikaw na punong-puno ng masamang kalooban. Talagang ang mga pangit ay maraming kalokohan. Oh, Diyos! Bakit hindi ka nagpapalabas ng kidlat? Pumatay ng isang taong may ganitong kapal ng mukha. Umarangkada. Sige na nga. Siya ang asawa ng direktor. Hindi namin kayang makipagsabuatan, kaya tumiwas na lang kami. Agad na kumuha ang babae ng mga tiket sa karne. Taos-pusong humingi siya ng tawad sa kanila. At pagkatapos ay nagsimula siyang ipahayag ang kanyang kahilingan. Sinabi niyang gusto niyang mangutang ng kaunting bigas sa nakatatandang kapatid. Bukas ay magbubukas ng kooperatiba. Agad siyang makakabili at ibabalik ito sa kanya. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin ang nakatatandang kapatid. Kaya't kailangan niyang ilabas ang kanyang huling pagkilos. Tinanong ang nakatatandang babae kung gusto niyang gumanda. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Kaagad pagkatapos ng napakagaling na gawa ng babae, nawala na ang mga nunal at itim naman siya sa mukha ng nakatatandang babae. Asawa, ito ba talaga ang iyong mukha? Ito pa rin ba si Tita Lee? Nakakainis na tao. At umuwi ang babae upang magluto para sa kanyang asawa. Isang klase ng kanin na wala pang ganoon sa panahong iyon. Agad na binuksan ng asawa ang takip. Sa totoo lang, napakabango at masarap tingnan. Kakaiba ang gana sa pagkain. Hindi siya makapaniwala na ito ang nilutong ginawa ng kanyang asawa para sa kanya. Agad siyang kumuha ng isang subok, at pagkatapos ay nagpakita ng ngiti ng kasiyahan. Ngunit nakikita niya ang babae na ginagawa ang mga ito. Akala niya ay sinasadya siyang paglingkuran. Kaya't pinayagan niyang maging komportable ang babae. Hindi siya gaanong pinapansin ang itsura o galing sa pagluluto. Basta't ang babae ay makapamuhay ng maayos. At hindi na manghaharas sa mga kapitbahay. Maaari na niyang unti-unting subukang tanggapin ang babae. At ang unang reaksyon ng babae sa mga ito ay, sandali lang. Bakit tungkol sa aking hitsura ang pinag-uusapan? Talaga bang pangit ako? Kakagaling ko lang sa pagpapaganda kay Tita Lee. Nakalimutan ko nang tumingin. Sino ang taong ito? Nasaan na si Zhang Yuki sa mundo ng medikal na kagandahan? Sa totoo lang, hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo. Basta't maayos ang iyong pag-uugali. Sarap ng personal na kasiyahan. Paano na ang masarap na kabutihan? Kayamanan ng monghe. Sa aking kasalukuyang mukha, wala akong sapat na kwalifikasyon para dito. Kaya sa mga susunod na araw, siya ay naglalaan ng oras araw-araw para sa pagpapaganda at skincare. Nagtakda siyang magbago ng lubusan. Magbukas ng isang salon sa dekada 80. Kaya nang makatagpo siya ng babaeng mapaglaro sa kalye. Nang sabihin ang tungkol sa halalan ng pinakamagandang babae ng pabrika, nagkaroon siya ng ideya para sa promosyon. Sa oras na iyon, basta't siya'y magningning sa harap ng lahat, tiyak na magdadala ito ng maraming customer sa kanyang salon. Magbibigay ng marami pang customer. Kaya kahit na nahaharap sa iba't ibang pag-atake mula sa lahat, siya ay napakakumpiyansa na makakamit ang titulong pinakamagandang babae ng pabrika. Pero hindi ganoon ang iniisip ng asawa. Bay Nian, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo ngayon? Makilahok sa patimpalak ng kagandahan. Ikaw, kung gusto mong sa panahon ngayon, ay promote ang aking mga medikal na teknolohiya. Chen, mahal ko ito. Natatakot ka na ganito ang hitsura ko sa paglahok sa patimpalak ng kagandahan. Ikakahiya ba kita? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang takot ko ay baka sabihin nila tungkol sa iyo. Mawawalan ka ng mukha. Gusto mo ba ng luya? Baka mahuli na tayo sa sasakyan. Ang manggagawa ay dapat may magandang kagamitan. Dapat munang ihanda ang mga kasangkapan. Maganda talaga. Siguradong makakaupo. Hayaan niyong maranasan ninyo. Haleyong ng ngipin.
Pabrika ng snowflake cream ni Ming Sheng. Malapit nang magsimula ang ika-8 taon ng patimpalak ng kagandahan. Halika, bilisan mo. Ang ika-8 patimpalak ng kagandahan sa aming pabrika. Malapit nang magsimula. Ginoong Liu at lahat ng mga direktor. Ito ang aming pabrika ng snowflake cream. Maligayang pagdating sa lahat para sa pagsisiyasat at patnubay sa trabaho. Maganda, maganda talaga. Oy, Ming Sheng. Mayroon bang kaganapan sa inyong pabrika? Ang Union ay kasalukuyang nag-oorganisa ng patimpalak ng kagandahan. Taon-taon. Lahat ay humanap ng dahilan para makisali sa kasiyahan. Narinig ko na ngayong taon. Kasama rin sa patimpalak ang asawa ni Director Chi. Ng patimpalak sa kagandahan. Hindi siya natatakot sa inyong katatawanan. Ang kanyang asawa ay pangit at walang lasa. Isa lamang siyang karaniwang babae mula sa probinsya. At nagpapakumbaba naman sa atin. Hindi ako nagpakumbaba. Tara na, sumama tayo at makisaya. Ginoong Liu at mga direktor. Ming Sheng, ang pinakamagandang nandoon sa entablado, ay tiyak na asawang mo, di ba? Hindi maganda ang aking asawa. Inaanunsyo ko. Nagsisimula na ang opisyal na halalan ng factory flower ngayong taon. Ang mga nais na tumakbo bilang factory flower ay maaring umakyat sa entablado. Maganda ito. Ang asawa ng direktor. Hindi ba siya ay sasali rin sa patimpalak ng kagandahan? Bakit wala pa tayong nakikita? Ha. Ang asawa ng direktor ay hindi ba pangit? Ang pangit na babae ay sumali rin sa patimpalak ng kagandahan. Hindi ba't ito'y katatawanan? Ha. Ito, ang iyong asawa talaga, ay napakapangit. Ngunit siya ay mas mahusay, mas masarap magluto. Siguradong hindi dadating si Bainian. Kung hindi, tiyak na kahihiyan ito. Pero talagang malaki ang kahihiyan nito. Ha. Sinong nagsabi na hindi ako darating?